Last, meron kaming nahuling isang si Sim Rosipu. Isa po siyang Estonian. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya, at nagbablog siya, kaya sabi niya na lahat ng Pilipino ay guys, they unggoy. look so monkey. Ito, panorin niyo. Like so monkey face, and when they staring at me outside, like this. And guys, they look so monkey sometimes. Like so monkey face, and when they staring at me outside, like this. And guys, they look so monkey sometimes. Like so monkey face, and when they staring at me outside, like this. And guys. Okay, si Sim po ay overstaying sa Pilipinas ng ilang linggo na. Ang last extension ay hanggang January 1 lamang. Ngunit dahil siya ay nahuli, siya po ay dadalhin sa trial court at ang charge po ay Anti-Podo and Video Voyeurism Act of 2009 in relation to Republic Act 10175, other known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Again, minamahal natin ang turista. Ang turismo ay malaking bagay sa ating ekonomiya. Pero kung ang mga dayuhan na to ay ginagago tayo, ay hindi natin aatrasan to. Bibigyan natin ng buong bigat ng batas para maramdaman nila na kung maganda ang Pilipinas sa pag-iikot, sila ay mas magagandahan pag nasa loob na ng preso. Katulad ng nangyari kay Vitali, let this be an example to all the tourists. Mahal namin, we love you all. We welcome you to the Philippines. But please do not abuse our hospitality. Sunod po. Sige, pwede na. Sunod po ay si Nikita Chekhov, 21 years old. Siya po ay nag-post na siya po ay may HIV at ikakalat niya po sa buong Pilipinas ang kanyang sakit. Ito po siya. BGC Manila. Let's jackal everybody. Hello, my fellow Filipinos. It's me, Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jackal everybody. Kuantangina mo. I'm Passport Bro. Let's ho HIV. Let's ho HIV. Jackal everybody. Kuantangina mo. Nakikita nyo naman na hindi lang siya sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Andito nga sila, nagbabakasyon sila, nakikita natin na isa, tinatawag tayong unggoy, isa, gusto magkalat ng HIV. Para sa kaalaman na lahat ay, nung sa kanyang pagka-aresto ay tinest po siya. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Siya po ay charge rin sa trial court ng, hindi ko pa alam kung ano ang charge sa kanya. But safe to say, katulad na Vitali, makukulong rin siya dito sa Pilipinas. Thank you very much. Any questions, please? First is Miss Leia Ilagan from UNTV. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Sir, doon sa kidnapping po. Doon sa kidnapping kanina. Sir, yung bang mga suspect natin ay mga Chinese at ano po ang mga binibiktima nito? Hindi, ang binibiktima nila ay mga Chinese. Ito yung mga holdover ng mga pogo. Sila, so, kasindikato na rin yung mga Chinese na umalis na, papuntang Cambodia yata eh. Sila yung mga Filipino counterparts. So, ang victims sila ay mostly Pogo-related at sila ay na-identify at nagkaroon ng manhunt operations para sa kanila. Sir, ibig sabihin yung mga previous cases nila, yung nandito pa yung Pogo sa Pilipinas. Nandito pa. Yung kidnapping nila, nandito pa yung mga Pogo. Thank you, sir. Okay. Alfred Dalizon of People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, may figures ba tayo? Ilang Pogo-related kidnappings ang dami nun. nangyari before? Ang non-reported, kasi nung panahon na yun, takot sila mag-report eh. Hindi sila report. Pero ang non-reported, in-estimate namin over 1,000.
Ang non-reported ang reported is mga 100 I think. Somewhere in the vicinity of 100. Pero mas 10:1 ang nire-report sa hindi nire-report. Ang mga modus operandi nila, kinikidnap dito, binibidyohan na sinasaktan, at ang pagbayad ay doon sa China. Sa mga magulang, nagbabayad doon sa nagbabayad. Saka sila papakawalan dito. And how many of the reported cases were solved by the anti-kidnapping? Most of them were solved. I think 100% na-solved naman. 100%. Most of them are 100% were solved. Thank you, sir. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello po. Sir, dito po sa AKG po muna, tama po no, ito po yung mga pogo na nahuli, na nakaligtas before, tas nagreklamo sila, ito na po yung pinaka nanghuli po. And nung naaresto po sila, meron pa po ba tayo na rescue na iba pong mga Chinese pa? Lahat naman ng mga victims, either umuwi na o na-rescue. Wala nang naiwan dito eh. Wala na. Or lumipat na naman ng Cambodia. But to make it clear, wala nang pogo sa Pilipinas. As far as LGU is reporting kung may pogo pa, wala na talaga. At kung may naririnig kayo, sasabihin nyo naman sa akin, di ba? Pero halos wala na talaga. Pero ang government ay nag-issue na ng travel visas for Chinese, for tourists, for tourism purposes. Pero wala nang for working. Dati kasi ginagawa niyan, yung pastilla scam, papasok sila dito, nakabalot sa pera yung sa para pastillas. Tapos saka ipoprocess. They come in as tourists. Tapos ipoprocess ang working papers sila habang nandito na. Wala na po yun. Tinigil na po yun. Hindi na po pwede yun. Okay po. Other matters po ako, Sec. With Atong Ang po, meron daw po kayong mga natanggap na report na siya po ay nasa ibang bansa. Ano po itong informasyon na to? Galing kay Patindongan yan eh. Apparently, nung nag-exodus ang Pogo rito, pumunta sa Cambodia. At nung pumunta sa Cambodia ng 2024 ba? Nag-stop ang Pogo dito? 24, di ba? 24, no? Diba? Tama, July 20. Binigyan sila ng December 2024, di ba? Nag-exodus sila papuntang Cambodia. Pagpunta ng Cambodia, doon pumunta lahat ng Pogo. According to reports, nagkaroon rin ng operations doon si Charlie Atong Ang ng Sabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. Now we are in contact with the police authorities there. Nag-coordinate ng ating PNP para makukuha ng more solid information. Pero ang pag-repatriate ito ay mas effective siguro ay ihintayin natin si Pangulo na kapag-usapin ng kanyang counterpart doon sa Cambodia para sila na mag-usap para maibalik agad dito kung ando doon siya. Katulad ng ginawa kay Arnie Teves sa Timor-Leste, meron siyang Supreme Court ruling na bawal siya extradite. Pero nung hiningi ng ating Pangulo ay binalik agad siya dito, papuntang Pilipinas. So, tingnan natin kung ano mangyayari, kung ando doon talaga siya. Pero Sec, di ba po border po yun ng Cambodia and Thailand? Yes. Itong two countries po ba na to, tinitignan natin? Yes, both of them. Actually, buong Southeast Asia, naka-inform ng counterparts ng GPNP natin. So possible po na naka-establish na network, may mga connections po siya doon? Yes, we're pretty sure na may doon yung overseas Sabong operations niya. Andun. At paano po siya nakapunta doon, Sec? We speculate, okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Ms. Kim Salinas of A2Z. Hi, Sec. Good afternoon. Kim Salinas, sir, sa A2Z. Sir, ito bang pag-alis po ni Atong Ang? Speculatively. Okay, sir. May tinitignan ba tayo ng mga tumutulong sa kanya based nga po sa inyong statement before? We will do the case build-up basta positive na ang lahat. This is speculative. Wala pang nagpapakita ng solid proof na ando doon siya. So until then, kami ay 70%, 70-30, andito pa siya sa Pilipinas. How about, sir, yung isa niyang firearms na hindi pa sinosurrender, balak daw itong
ilagay na loose na lang ito? Ang declaration ng abogado nila ay nawala so much time ago. So, kailangan niya magbigay ng affidavit of loss para doon. Pero kung paano niya ibibigay yun, hindi ko alam kasi kailangan niya pirmahan live yun di ba? Siya may-ari ng baril So, tingnan na lang natin paano mangyari. Marlene Padiernos of DZMM. Sir, dun muna ako sa kidnapping po. Yung dalawang suspect, sir, na ipinakita kanina, member ba sila ng iisang grupo? Kasi parehong mga foreign nationals yung kanilang binibigyan. Isa lang 99% ng mga kidnappings dito ay foreign nationals, by foreign nationals. Sila yung mga Filipino counterparts ng mga yun. Sila yung mga bodyguards, na henchmen na ginamit doon. Pero iisang grupo lang sila, sir. Hindi, marami yan. Maraming grupo yan. I think there were 9 groups all in all na nasa watchlist namin. 100% na dismantle na sila. Wala na sila dito. Opo. Mga ilan na lang, sir, yung mga tinutugis natin ng mga suspect sa kidnapping? Pero from previous ko, from dati-dati. Previous na yun. Yes. We still have 200 suspects to go, but that's from a 10-year case backlog. So, hindi na namin na makuha lahat yan. Nationwide po yun. Nationwide. So, nabanggit niyo, sir, kanina si General Bantag na patuloy pa rin yung pagtugis. Kamusta na po pala, sir? Ano pong update doon? Kasi ilang taon na rin po yung nakakalipas. Hanggang ngayon, walang bantag po na nahuli. Ang latest info namin ay nasa Cordillera region siya. So, ando doon yung tracker teams namin ngayon. Pero dapat maintindihan nyo, mahirap ang Cordillera region Bundok yan. Bago mo mapasok yan, may cover of trees, so hindi natin pwede lagyan ng drone, wala makikita. Kailangan live ang asset natin. Yung mga tribo doon nagpoprotektahan So we are now trying other means para makapasok sa grupo niya doon sa Cordillera region. Sorry, ma'am. Having said that, sir, may ano pa bang mga challenges? Kasi hindi ba parang baka matulad si Atong Ang sa tagal ng panahon na hindi natutugis si Bantag po? Lahat yan makahanap namin. If the government is determined to find someone, they will find him. We have 325,000 policemen. Lahat yan dedicated sa kanilang trabaho. Or we consider them dedicated. So, gagamitin natin na lahat ng resources natin para makahanap siya. Thank you, sir. Bea Peniza of Bombo Radio. Sir, good afternoon po. Sir, puntahan ko lang po yun dun sa vlogger na naaresto po natin. Kasi may naging banta po si Vitali nung na-deport na po siya sa Russia na ipopost niya daw po yung mga video o litrato na nanggaling sa loob ng piitan kung saan po siya na-detain. And ayun, ipapakita niya daw po kung ano yung naranasan niya sa loob ng kulungan. Any statement on this, sir? Well, kausap ko si Commissioner Biado. Marami nang in the last few months, marami nang nakuhang mga camera sa loob. Daily sweep kasi yan So somehow nakakuha siya. Meron kami nitignan ngayon yung plug niya. Kasi nag-expire yung conviction niya mga 3 weeks ago. So at that time, hindi siya considered inmate kung hindi detainee lang waiting for Deportation. extradition. Yes. So, titignan namin kung ano doon yung panahon na yon na hindi na siya, na-serve yun na yung sentence niya kung kinuha niya yung plug niya. Sir, how can we assure na sa kasalukuyang kulungan po nila Senator Bong Revilla ay wala din po makakapasok ng mga ganitong klase ng teknolohiya? Kasi kung dun po sa piitan po ni Vitali ay may mga nakapuslit, paano po natin ma-assure yun, sir? Walang perfect dyan Di ba walang perfect dyan, di ba? Kahit nga sa kaya kailangan ng Pilipinas magkaroon ng maximum security prison. Ang maximum security prison natin nakakalusot pa rin Pero yung US style, wala makakalusot doon. But that will take it, that's a few years down the road. Ang best weapon mo na lang dyan is daily sweeps para makita siya. Para